ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagi. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. May kaliguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible
Kanya't lalapit sa Diyos, walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, nadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa lahat po ng ating mga masugid na sumusubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya. Muli po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyaya. Muli po ako ninyong samahan sa loob po ng isang oras ng pag-aaral at pagsasaliksik ng mga salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa Ito'y pagkaing espiritual na sa atin po ay nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating mga buhay, pananampalataya mga kapatid. Kaya't halina po kayo at tayo po ay sama-samang magsalo-salo sa umagang ito. Diyos walang imposible, walang imposible. Amen! Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay sa araw na ito. Atin pong batiin ang mag-asawang ito, mga kapatid, na sina Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto, ng isang mapagpalang gabi diyan po sa inyong lugar sa Canada. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Pagbati rin mula po rito sa Las Piñas, batiin po natin si Architect Leo Rosas at ganoon na rin po ang kanyang may bahay na Sister Nene Rosas at ang kanilang apo na si John Lee at ang anak na si Hansel. Praise God. At mula rin po sa Las Piñas, Sister Pilar Villamala. Isang mapagpalang umaga sa inyo, Sister Pilar, at sa inyong asawa at sa inyong mga anak na nariyan po sa inyong mga tahanan. Walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. And good morning kay Sister Ningneng Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa at sa inyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at ganoon na rin kay Prisian at kina Luisa. Praise God. At sa inyong apo na rin, purihin ang Panginoon, at kay Gretz. Hallelujah. Palain, biyaya ng Diyos, nadaloy ng lubos-lubos. At mula po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, ating pagbati sa isang kapatid natin kay Sister Lynn Primero at sa kanyang anak na si Andre Primero. At mula naman po sa San Pedro, Laguna,
Batiin po natin Sister Becky Atendido and Brother Bob Yuson Atendido at ganoon na rin po ang kanilang apo na si Ali. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ngay'y mananalig sa Diyos, walang imposible. Tuloy po tayong mag-anyaya sa ating mga kapatid, sa inyo pong mga kaibigan, mga ka-FB friends. Praise God na sila po'y makibahagi sa ating pong talakayan ngayong umagang ito, ha? Praise God. Lalapit sa Diyos, walang imposible. Good morning kay Brother Max Asadon Tapulaw at sa iyong mga kasama dyan, Brother Max, sa inyong tahanan, kina Donna, kina Diana Lee at kina Daryl at Russell at sa iyong mga apo na sina si Kaina, Penpen at Ken. Ay nais mong itama sa Diyos, walang imposible. Glory to God, isang paksa, panibagong paksa ang ating pong tatalakayin sa umagang ito. Ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa mga dumarating na mga problema at kabigatan sa ating mga buhay. Praise God, hallelujah. At ito po ay ang pamagat po natin ngayon is what is your Red Sea in your life? Praise God, with hashtag the 4B of Moses. The 4B of Moses, BE. Praise God, yan po ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Kaya dyan lang po kayo mga kapatid at tayo po ay dadako po sa ating pong pambungad na panalangin. Hayaan po natin na minsan pa tayo po ay mapangunahan ng kanyang banal na presensya. Hilingin po natin na tayo po ay gabayan at turuan muli ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli, naririto po kami na sa iyo ay mag-aalay ng aming mga papuri at pagsamba. At muli, O Diyos, ay nagtitiwala na Ikaw ang Diyos na sa amin ay manguna sa gawain ito. Ang aming hiling at dalangin minsan pa, Ama, ay iyo po kaming gabayan at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na umiiral sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Diyos, sapagkat sa umagang ito ay biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong buhay. Muling dinagdagan ninyo ang aming araw. Nang sa gayon, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy na sa iyo ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng gawain ito. Dalangin ng iyong lingkod, Ama, na muli ay maging malaya ang aming mga puso at ang isipan na tatanggapin po namin ng maluwag sa aming kalooban ang mga salita mo, O Diyos, upang muli madagdagan ang aming mga kaalaman at kami ay patuloy na lumago at umunlad sa aming mga buhay pananampalataya. Sa gayon, Panginoon, ay mas lalo ka pa naming makilala sa isang malalim at biblikal na pamamaraan. At muli, aangkinin po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming mga buhay sapagkat ito, O Diyos, ay laging nagtataglay ng mga himala, tanda at kababalaghan. At ito ay hindi darating sa isang simpleng salita lamang, Panginoon, kundi ang kapangyarihan nito ay lagi naming mararanasan sa aming buhay. Ito
ito'y kung aming itatanim malalim sa aming mga puso ang iyong mga salita. Ngayong umaga, O Diyos, magpakahayag po kayo sa amin, salig sa katotohanan ng iyong mga salita. Alisin po ninyo ang lahat ng mga bumabagabag, ang lahat ng mga alalahanin sa amin upang sa gayon ay maituon po namin ng buong puso at pag-iisip ang aming buhay sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Ako na yung lingkod muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po akong instrumento at daluyan. Kayo ang maluwalhati. Kayo ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Glory to God. Praise God. Praise the Lord. Good morning po kay Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite, na ang sabi po niya, God's will is not always easy, but it's the best for us. Thank God. Hallelujah. Yes, praise God. At ganoon na rin po sa inyong asawa na si Sister Ida Nebres at sa inyong mga kasama dyan, kina Adrian, Loida, LA, at EJ, at kay Leza. Isang mapagpalang umaga rin kay Nanay Carmen Somido ng Soldier Silos, Bacoor, Cavite, at ganoon din po sa inyong asawa na si Tatay Nick Somido. At ganoon na rin kay Brother Dan Somido at sa kanyang buong sambayanan. Ganoon din po kay Sister Lily Pangilinan. Good morning, Sister Lily, at kay Brother Albic Pangilinan. Hallelujah. Di malaman ang gagawin, naisip lang tapusin. At muli sa Ligas, Bacoor, Cavite, good morning kay Sister Emmy Diaz at sa kanyang mga kasama na nagwo-work from home, kina Sister Jonah, Ivy, at Reg. At ganoon na rin po sa inyong apo na si Rayhan. Well, mag-share na po tayo mga kapatid, at wag po ninyong kalilimutang makipag-engage sa inyong lingkod. Kayo po ay magparamdam sa pamamagitan po ng inyong mga comment. Diyan po sa ating pong comment section, i-message nyo lamang po ang nais po ninyong iparating. Ano po, praise God, whether it is a kumbaga ito po ay inyong pagsang-ayon sa ating pong pinag-aaralan o mga kahilingan po ninyo na nais po ninyong isama po natin sa ating pong mga panalangin, o pwede po kayong magpa-shout out ng inyong mga kaibigan na nanonood sa kaninyong mga watch party. At mag-take note, napaka-importante po na atin pong itinatala at isinusulat ang anumang ating napapag-aaralan ngayong umagang ito mga kapatid. At higit sa lahat ay i-apply po natin ang lahat ng ating pong matututunan. Huwag po lamang natin itong ilalagay sa ating isip at sa ating puso, kung hindi ito ay ating pong ipamuhay. Sa kahirapan, Good morning kay Sister Marilyn Sorribio ng TS Cruz Subdivision. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa iyong mga anak din, kina Elika Elaine at Jelay. ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ng ang forever. Magandang umaga kay Sister Alice Dacer Durano, at ganun din po sa inyong asawa na si Brother Nab Durano at sa inyong anak na si David. Hallelujah. Sa buhay na ito ay walang Pero tayo po'y magpapasimula na sa ating pong gawain ngayong umagang ito. Handa na po ba kayo mga kapatid?
Praise God! Ngayon po, ang ating pong teksto ay ating pong matatagpuan mula po sa aklat ng Exodus chapter 14, verse 13 and 14. Marahil ay alam na po ninyo ang mga kasaysayang ito kung saan ang mga Israelita ay nakarating sa pinakalundo ng kanilang mga suliranin at mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang sabi po rito sa Exodus chapter 14, verse 13 and 14 says, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." Ito po ay isang napakalaking katotohanan, mga magulang, mga kapatid. Praise God, na tayo po ay walang dapat na ipangamba o ikatakot kung tayo man ay malagay sa ganitong sitwasyon. Praise God, dahil tayo po ay lumalaban mula po sa lugar ng pananagumpay. Praise God, hindi po tayo nakikipaglaban sa bagay na ito kung hindi ito ay naibigay na po ang tagumpay sa atin. Dito po sa talatang ito ng Exodus chapter 14 ay meron pong humigit kumulang na 2 milyong katao ang naglalakbay patungo po sa pangakong ibinigay na lupain sa kanila, yung pong lupain na punong-puno po ng praise God na tinatawag na milk and honey. But when they approached the Red Sea, nang sila po ay nakarating na doon sa pinakadulo, sila po ay naharap sa isang napakabigat na hadlang at balakid sa pagtungo nila sa isang lugar na kung saan sana sila po ay mananahan upang pagpalain ng Diyos. Hindi lamang sila po ay natrap doon po sa Red Sea, but ang sabi po rito ay nahaharap po sila sa isang damakmak na sandatahan ng Ehipsyo. Praise God. Hallelujah. So dito po ay makikita po natin na kung papaanong ang mga Israelite ay napaharap at sila po ay nagkaroon ng isang malaking suliranin. Ganon din po, mga kapatid, ang ating buhay na pinagdadaanan po ngayon. Bawat isa sa atin, we will all face obstacle, barriers or trial na hindi natin alam kung paano po natin mapagtatagumpayan, kung paano po natin malalagpasan ang mga bagay na ito na nakapaligid at pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Praise God. Ang Red Sea po, no? Kaya po ang pamagat natin is, what is your Red Seas in your life? Ang Red Seas ay sumisimbolo, mga kapatid, sa mga suliraning kinahaharap po natin. Ano ho ba ang dagat na pula na inyong kinahaharap ngayong mga oras na ito? Maaring ito ay dagat na pula ng kalusugan. Yung inyo pong kalusugan, praise God, o maaring ito ay ang inyo pong mga kabuhayan, o maaring ito ay ang inyong relasyon sa inyong asawa, sa inyong mga mahal sa buhay, maaring may kinalaman po ito sa inyong trabaho, maaring may kinalaman po ito sa inyo pong mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Marami pong klase ng dagat na pula ang ating pong haharapin at kahaharapin pa sa mga susunod na mga panahon ng ating buhay. At tayo po ay hindi natin malaman kung paanong tayo makatatawid sa mga bagay na ito, kung paano po natin ito malalagpasan. Kaya nga po, dito po sa ating pong pag-aaral ay nagbigay si Moses ng 4 na B. V-B-E. 4B. No? Na ating pong dapat gawin upang sa gayon ay malagpasan po natin
at tayo ay makatawid sa Red Sea gaya ng mga Israelita. Subalit bago po natin ito maranasan, itong 4V, mga kapatid, no? Ito pong 4 na BE na binabanggit po dito sa ating pag-aaral, ay nais ko po muna sa inyong ibigay ang isang mahigpit na pangangailangan po natin sa ating buhay. Bago natin ito makamit o maranasan, kinakailangan natin ng isang Moses sa ating buhay. Isang Moses na siyang mangunguna sa atin upang tawirin ang dagat na pula ng ating pong buhay. Hallelujah! Bakit po? Sapagkat si Moses ang siyang naging instrumento ng Diyos, ang siyang ginamit ng Diyos para sa mga Israelita upang sila ay samahan at pangunahan sa pagtawid sa dagat na pula. Sa pamamagitan ni Moses, siya po ay ginawang instrumento ng Diyos, siya po ang siyang naging daluyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos upang ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay makatawid at malagpasan po nila ang mga obstacle na ito, ang mga hadlang at balakid na ito ng kanilang buhay. Bakit po si Moses? Bakit nangangailangan po tayo ng isang Moses, mga kapatid? Sapagkat si Moses ang anino, no? He is the shadow. Siya po ang anino ng Kristong darating sa bagong tipan. Yes, mga kapatid. Dahil kung babasahin natin ang kasaysayan ng kapanganakan, ng buhay at pamamaraan ng pagpapalaya ni Moses sa Israelita mula sa pagkakaalipin, ay halos pareho ito ng sa ating Panginoong Jesus. Meron po silang pagkakatulad. Kaya dito ay binabanggit na siya po ay isang anino ng Kristong darating. Kung baga siya ay isang propesiya, kumbaga siya ay shadow. No, kumbaga kung titignan po natin ang pagkakahalintulad ng buhay ni Moses sa ating Panginoong Yesus, ibibigay ko po sa inyo ang ilang mga detalye ng kanilang pagkakatulad. Okay? Praise God. Handa na po ba kayo? Handa na po ba ang mga notebook ninyo, ang mga papel o ang mga ballpen? Isulat po natin ang mga pagkakahalintulad ng buhay ni Moses at ng sa ating Panginoong Jesus. Unang-una po, sila po ay parehong nasa panahon ng pamamahala ng masasamang hari. Dalawang masamang hari ang namamahala sa kapanahunan nila. Sa kapanahunan po ni Moses ay naroroon si Paraon, isang bagong Paraon na hindi nakakilala sa kabutihang ginawa ng ninuno nilang si Jose. Praise God, dahil po yung nakakilala kay Jose na siyang naging dahilan kung bakit sila naroroon sa Ehipto, ay isang Paraon na dati ay mabait at may takot sa Diyos at ginawang tagapamahala si Jose ng buong Ehipto. Subalit nang mamatay ang Paraon na ito, ang humaliling Paraon ay naging napakasama. Praise God. Hallelujah. At sa panahon naman ng ating Panginoong Jesucristo ay naroroon din ng isang masamang hari. Yan ay walang iba kundi si Haring Herodes. Praise God. So dito, magkatulad ang kanilang kapanahunan pagdating sa mga namamahala nung mga panahong iyon. Parehong masama ang hari. Ikalawa, na pagkakatulad nito, ay parehong ang mga hari na ito ay nag-utos na pumatay at patayin ang mga batang lalaki nung mga panahon ni Moses at panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Mababasa po natin sa Exodus chapter 1 verse 15 and 16.
No po, at hanggang sa talatang 22, ganito po, sa panahon po ni Moses. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea, na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Pua. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong kapanganganakan, kung lalaki ay patayin nga ninyo, datapat kung babae ay inyong bubuhayin. Praise God! At pagdating po sa talatang 22, hindi lamang po ang hilot dahil nung mga panahong iyon, ang mga hilot na napagsabihan po ni Haring Paraon ay may takot sa Diyos at hindi nila ginawa ang iniuutos sa kanila ng Haring Paraon, mga kapatid. Kaya inulit ito ni Paraon sa talatang 22 at iniutos ni Paraon sa kanyang buong bayan. No po? Na sinasabi, itapon ninyo sa ilog bawat lalaki na ipanganak at bawat babae ay ililigtas ninyong buhay. So maliwanag po ang utos ni Paraon, ang patayin ang mga sanggol na lalaki. At sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sa Mateo talata pong 16, kabanata ay 2, ganito naman po ang mababasa po natin. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglalaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos na ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa. Praise God. Alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkakasiyasat sa mga pantas na lalaki. So again, praise God, na ulit po ang kasaysayang ito sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang haring ito ay nag-utos na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki. Lalaki po hindi po babae, kundi lalaki. 2 taon hanggang pababa. Praise God, hallelujah. So, maliwanag yan mga kapatid. Pareho silang nag-utos na pumatay ng mga sanggol. Bakit po? Dahil pareho rin ang dahilan kung bakit iniuutos ang pagpatay sa mga sanggol. Ano po ba ang dahilan ni Paraon? Ano ho ba ang dahilan ni Herodes? Iisa ang kanilang dahilan dahil ito ay banta sa kanilang pamamahala. Banta po ito sa kanilang kapangyarihan, mga kapatid. Na-threatened yung kanilang authority, yung kanilang pagiging hari. Bakit po? Kasi ang sabi po ng Exodus chapter 1 verse 9 and 10. At sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa sa atin. Hayot tayo'y magpakadunong sa kanila, baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanid pati sila sa ating mga kawit, lumaban sa atin at magsilaya sa lupain. So nandoon natakot siya na dumami ang lahi ng Israel at hindi niya ito makayanan ng kanyang kapangyarihan na sawatain at supilin ang bayan ng Diyos. Kaya nga para lang hindi dumami at hindi maging banta ito sa kanilang bansa at sa kanyang pamamahala at sa pagiging hari niya, iniutos niya na ipapatay. Praise God. Hallelujah. Pero kung titignan po muna natin mga kapatid, ang sinabi niyang unang utos ay dagdagan ng lalong pahirapan ang bayan ng Israel upang sa gayon ay hindi sila magkaroon ng pagkakataon na makapagparami. Kumbaga papagurin yung kanilang mga katawan ay sobrang sipag po ng bayan ng Diyos. Kaya ang iniutos na lang niya ay patayin ang mga sanggol na lalaki. Itapon sa ilog. Hallelujah. Praise God. At ganun din po, sa kapanahunan muli itong nangyari.
sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 2, talata po ay 2 hanggang 3, mga kapatid. Ano pong sabi rito? Saan naroroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ito po yung mga pantas na naghahanap sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay nagtatanong, no po, subalit ito'y naulinigan. Narinig po ni Haring Herodes at siya po ay nagulumihanan at pati na ang buong Jerusalem. Nang marinig niya na merong isisilang na bagong hari ng mga Hudyo. Siya po ay nabahala. Praise God. At pati ang buong bayan ng Jerusalem ay nabahala. Bakit po? Kasi pag nagagalit po itong si Herodes, nadadamay po kasi pati ang mga walang malay. Pag siya po ay nababahala at nagugulumihanan at nababagabag, ganyan po ang ugali ng mga taong natetreten, yung kanilang kapangyarihan. Kaya nakapagdidesisyon sila ng hindi tama at hindi maganda. Hallelujah! Kaya iniutos niyang ipapatay ang mga sanggol na lalaki 2 taon pababa dahil ito ay banta sa kanilang kapangyarihan. Glory to God. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Babatiin po muna natin ang ating kapatid, Sister Cecilia Kalinawan. Good morning po, Pastor. Have a blessed day, and to all brothers and sisters, praise the Lord. Tagal ko na sa problema'y humaharap, para bang wala. Maliwanag po, mga kapatid, na ating pong nakita rito yung pagkakatulad. Ano pa ho ang pagkakatulad po nila? Meron pa ho. Ang pagkakatulad po nila ay pareho silang pinalaki ng mga dalagang ina. Praise God. Hallelujah. Amen? Dahil si Moses ay naging adopted son ng anak ni Paraon. Siya po ay, dahil nung siya ay itinago ng kanyang ina, inilagay sa takba, sa takba. Praise God, at ipinalutang sa tubig, nagkataong naliligo yung anak ni Paraon doon, napulot po siya. Kaya siya inilagay doon para hindi siya kumbaga hindi siya madamay doon sa utos, hindi mapatay si Moses. So pareho po silang kumbaga ay itinago, no? Kung ang ating Panginoon ay ganun din. Siya po ay pinalaki ni Birheng Maria. Praise God. Isang dalagang ina rin, mga kapatid, na hindi nakaranas na sumiping sa kung sino mang lalaki. Praise God. Hallelujah. At hindi lang yun, mga kapatid, kundi sa kapanahunan nila ay parehong nasadlak sa pagkakaalipin ang mga tao. Pakinggan po ninyo ito, mga kapatid, na po, ang Israelita ay naging alipin sa Ehipto. At sa panahon ni Kristo, ang tao po hanggang sa panahon natin ngayon ay alipin ng kasalanan. Praise God. So yan po'y maliwanag, mga kapatid. Amen? At hindi lang yon, mga kapatid, si Moses ay personal na sinugo ng Diyos. Nang mangusap ang Diyos doon sa Mount of Sinai, kinausap si Moses at isinugo, siya ang ginamit ng Diyos upang palayain ang bayan ng Israel. Dahil kung matatanda po ninyo, nung si Moses po ay lumaki at naging prinsipe po ng Ehipto dahil sa pagkakaampon sa kanya ng anak ni Paraon, nang makita niya ang isang Ehipsyo na pinahihirapan ang kanyang kababayan, praise God,
ay nagawa niyang patayin ang Egyptian ito at dahil sa takot po ni Moses, siya po ay tumakas at nagpunta sa ilang. Nang 40 taon siyang nanatili sa ilang at sa pananatili niya sa disyerto, sa desert, praise God, doon po sa wilderness, siya'y tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang naglalagablab na apoy sa puno. At doon ay kinausap siya at personal na inutusan ng Diyos na palayain ang bayan ng Diyos mula sa pagkakaalipin. So kung si Moses ay personal na isinugo ng Diyos, ganun din ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ay personal na isinugo ng Ama. Na bagamat siya'y Diyos, ay nagkatawang tao at siya po ay nanahan sa ating kalagitnaan upang ako at ikaw, tayong lahat, ay mapalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Kapatid, hallelujah. At maging sa paraan ng pagpapalaya sa kanila, ay magkatulad din po, mga kapatid, kung papaanong sa panahon ni Moses, sa pamamagitan ng mga dugo ng kordero, dugo ng tupa, ng lamb, na siyang iniutos ni Moses sa bayan na ipahid sa hamba ng kanilang mga pintuan at ng kanilang mga bintana, upang sa gayon ay hindi sila madamay sa huling sumpa na ipahahatid ng Diyos sa bayan ng Ehipto. Ano po yung sumpang ito? Ang kamatayan ng mga panganay na anak, maging tao man ito o maging hayop man. Kaya sila ay naghabilin si Moses sa bayan ng Diyos na sila'y magpatay ng isang kordero, at ang bawat dugo nito ay ipapahid sa pintuan at bintana ng kanilang mga tahanan, upang sa pagdating ng anghel ng kamatayan, anghel ng kamatayan, sa bawat dugo na makikita niyang nakapahid doon sa mga hamba ng kanilang mga pintuan, ito ay lalagpasan lamang ng anghel ng kamatayan. At sa ating panahon ngayon, mga kapatid, alalahanin po natin ang sinabi po ni St. John sa chapter 1 verse 29, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Si Jesus ang ating naging kordero. Siya ang naging tupa at ang kanyang dugo ang kanyang itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dugo mismo niya ang ipinahid sa atin. Ang siyang sa atin ay nagligtas sa tiyak na kamatayan. Bakit po? Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, mga magulang, mga kapatid, pakinggan po ninyo ang binabanggit po dito. Ang sabi po rito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Kaya yung dugo ni Kristo ang siyang naging daan upang ako at ikaw, tayong lahat, mga magulang, mga kapatid, ay makaligtas sa tiyak na kapahamakan at kamatayan, bunga ng kasalanan. Glory to God. Yan po, mga kapatid, halos magkatulad, halos magkapareho po sila ng kwento at kasaysayan. Kaya si Moses ang anino ng Kristong darating. Kaya nga, di ba, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na nagtanong sa kanya, anong sabi niya? Bago pa si Moses ay ako na nga. Ako na nga, bago pa si Moses. Praise God, naroon na ako. Kaya makikita po natin kung tayo ay nagnanais na makatawid sa mga dagat na pula na kinahaharap po natin. Again, may I remind you, brothers and sisters,
that Red Seas represent obstacle. It represent problems, trials, suffering sa buhay po natin na hindi natin alam kung paano na tayo makatatawid sa mga bagay na ito. Praise God. But then Moses, nagbigay siya ng 4 na V, mga kapatid. No po? Pero bago po yan, kailangan natin ng isang Moses sa ating buhay. At iyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Yes, ngayong umagang ito kapatid, nasa iyo na ba si Kristo na siyang magtatawid sa iyo sa dagat na pula na kinaralagyan mo? Ang dagat na pula ay isang dagat na kung saan ay ito ay isang lugar na kung saan ay kawalang pag-asa, isang lugar na kung saan ay walang pagtulong, magiging ang damdamin mo ay katulad ng damdamin ng mga Israelita na ang kanilang damdamin sila ay helpless, they are hopeless. It is because of the Red Sea na kanilang kinahaharap. But then again, kapatid, Moses said to them, eto na po mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayong oras na ito. Ano po ang una na sinabi po ni Moses sa kanila? Praise God. Ang sabi po ng binasa po natin, do not be afraid. Ano pong ibig sabihin nito, kapatid? Unang V, be fearless. Praise God. Be fearless. Hallelujah. Praise God. Dito po makikita po natin, sa talatang ito, walang ideya si Moses kung paano siya makalalabas sa sitwasyong ito. Wala siyang idea. Wala siyang alam kung paano sila makalalagpas, kung paano nila matatakasan ang Ehipto at kung paano sila makatatawid doon sa Red Sea. Praise God. Ang alam lang niya ay tutulungan siya ng Diyos sa pamamagitan nito. Tama po ba? Alam nyo, napakadali sa atin na tayo'y mapagharian ng takot kapag tayo naharap sa isang matinding labanan. Sa tuwing naharap tayo sa isang mahirap na sitwasyon, gumagawa po tayo ng pagpipilian o nagdidesisyon tayo. Either kontrolin tayo o kontrolin natin ang takot sa ating buhay o hayaan na ang takot ay magpahamak sa atin. Dalawa lang po ang pwede po natin kahinatnanan, no? Pwede tayong magdesisyon. Ang kontrolin ang takot sa buhay natin o hayaan na ang takot ay magpahamak sa atin. Tulad ni Moses, mga kapatid, dapat na tayo ay tumawag sa Diyos. At ipagpalit natin ang takot sa isang pagkakataon na hanapin natin ang Panginoong Diyos. Kung nagsisimula tayo o magsisimula tayong maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa atin at kung sino tayo kay Kristo, magiging kumpiyansa tayo kapag nahaharap tayo sa mga hamon ng sitwasyon. Dapat nating hangarin ang bawat solong bagay na mayroon ang Diyos para sa atin, na kinabibilangan ng pamumuhay sa tagumpay na binayaran na niya at hindi hinayaan ang takot na pagharian tayo o abutin tayo ng takot sa ating buhay. Be fearless, mga kapatid. Yan ang unang hamon ni Moses. Huwag kayong matakot. At ilang beses binanggit yan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, in this world, ye have tribulation, John 16 verse 33, but be of good cheer. Lakasan ninyong inyong loob. I have overcome the world. Yung
takot na nagahari sa puso mo. Yung sitwasyon at kalalagayan kinatatakutan mo ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Kapatid, kaya huwag kang matakot. Kung sigurado ka na meron ka ng Moses sa buhay mo, kung meron ka ng Kristo na nasa iyong puso, kapatid, hallelujah. Be fearless. Alisin mo yung takot ngayong umagang ito. Amen. Ikalawa, sabi rito, be still. Be still. Ito ang sinabi ni Moses. Sabi niya, tumigil kayo. Ito ang sinigaw niya sa bayang Israel. Sabi niya sa mga tao, huminto kayo. Dapat gawin natin ang ganito, mga kapatid. Magpahinga at manatili sa Panginoon. Itanim natin ang ating mga paa sa mga pangako ng Diyos. Tumayo tayo ng matatag sa kung ano ang sinasabi niya. Kahit gaano mang kalaki o kalaliman o kalawak ang itsura ng Red Sea na pinagdadaanan mo, mga kapatid, maniwala na siya ang kung ano ang sinabi niya na siya. Sa halip na umasa sa ating sariling kakayahan upang malutas ang ating mga problema, tumayo tayo ng matatag sa ating Panginoon. Be still. Magpakatibay, magpakatatag, tumahimik lang. Huminto tayo. Kapatid, tumayo tayo sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Kung baga, sinasabi rito na manatili tayo sa kanyang kalinga, manatili tayo sa kanyang kapahingahan. Praise God. Manatili tayo sa pangako ng Diyos, tumayo tayo ng matatag sa kung ano ang sinasabi ng kanyang mga pangako sa atin. Amen? Ikatlong V, be watchful. Be watchful, maging mapagbantay. Huwag maging masyadong ituon ang ating mga tingin, ang ating focus sa mga problema. Dahil kapag ka itinuon natin ng masyado ang ating focus sa mga problema at kinahaharap po natin, nawawala na po tayo doon sa kabutihan ng Diyos, sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi na natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi na natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na natin nakikita ang kanyang tulong na ginagawa sa buhay po natin ng mga kabutihan niya. Nalilimutan na po natin ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi masyado na po nating itinutuon ang ating mga paningin sa mga problemang pinagdadaanan po ng ating buhay. Hallelujah! Praise God! Kapag napapaligiran tayo sa lahat ng panig ng isang dagat o problema nais ng Diyos, nabuksan natin ang ating mga mata upang panoorin ang pagliligtas niya sa atin. Itong mga anak ng Israel ay mayroong dagat na pula sa isang gilid at mga hukbo ng Ehipto sa lahat ng iba't ibang panig. Ngunit nais ng Diyos na makita nila kung paano sila ililigtas. Nais ng Diyos na makuha ang kaluwalhatian mula sa sitwasyon. Saan nakapokus ang Israel? Sa dagat na pula. Pag tumingin sila sa kaliwa at sa kanan at sa likuran, nababaling ang kanilang focus sa mga sundalo ng Ehipsyo. Nakalimutan nilang tumingala sa langit. Kung saan nagmumula ang tulong natin, sabi ni David, saan manggagaling
ang aking tulong. Sa itaas ng bundok, doon manggagaling ang aking tulong. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Maging mapagbantay po tayo. Huwag masyadong ituon ang inyong paningin sa inyong dagat na pula. Amen? Hallelujah. Praise God. At panghuli at ikaapat na V. B. Be quiet. While waiting, praise God. Yes, maging tahimik lang. Habang naghihintay, purihin mo ang Diyos. Huwag kang gumugol ng oras sa pagrereklamo. Sa pagbubulong-bulong, tagal-tagal naman, tagal na, 9 na buwan na, wala pa rin, ano ba nangyari rito, ganito, ganyan, gano'n. Huwag tayong gumugol ng oras sa mga reklamo at pagbubulong-bulungan, pagsasalita. Sa halip, pasalamatan siya ng maaga para sa kung ano ang kanyang gagawin. Amen? Minsan ang pinakamahirap na gawin kapag na tayo naharap sa mga problema ay ang bantayan ng ating bibig. Yan po ang napakahirap. Praise God. Kaya mga Israelita nagkaproblema dahil sila ay patuloy na nagrereklamo at sila ay patuloy na nagsasalita. Walang tigil na paninisi kay Moses. Gayong nakita naman nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila na mga kamanghamanghang bagay. Pero nakalimutan nila ito. Bakit? Dahil nakapokus sila sa Red Sea. Nakapokus sila sa Egyptian army. At dahil dyan, nakakalimutan nila, hindi nila nakita ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil hindi sila naging mapagbantay at hindi sila naging tahimik. Praise God. Hallelujah. Amen? Sabi nga, nung nakita ko na nilike ko na isang comment no, sa Facebook, na ang pinakamabuti raw comment sa mga basher, no? Praise God, ay ang manahimik. Manahimik. The best comment is to be silent. Praise God. Hallelujah. At yan po ang ginagawa ko doon sa mga nagko-comment dito po sa ating yung mga miyembro po ng dating daan. Praise God. Tumutuligsa sa pangangaral. May nasa YouTube, nakikita ko po yung mga comment nila. Praise God. Para mahinto po sila, ang isang bagay lang isinasagot ko po sa kanila mga kapatid. God bless you. So, tumitigil na po sila. Hindi na sila nagre-reply. When I say God bless you. Hallelujah. Itong mga miyembro ni Eli Soriano. Meron pa nga isang matanda, si Nanay, no? Nag-comment. Sabi ko, Nay, pagpalain ka ng Diyos. Ganun lang po. Tumahimik na sila. At ito ang pinaka-the best. Manahimik po tayo. Sa panahon na tayo po ay dumadaan at may kinaharap tayong mga dagat na pula. Kailangan nating bantayan ang ating mga bibig at magsalita ng buhay. Buhay. No po, kahit na mahirap ang buhay, buhay pa rin ang iyong lalabas sa iyong mga bibig dahil ang ating mga salita ay may kapangyarihan at kung hindi natin magagawang magsalita ng buhay, ay mas makabubuting tumahimik na lang tayo. Kung ang lalabas din lang namang sa bibig natin ay puro negatibo, manahimik na lang. Pero sa kabila ng napakahirap ng buhay, kailangan lumabas sa bibig mo, buhay pa rin. May buhay pa rin. Hallelujah. Praise God. Kaya, sinasabi po rito, be quiet. So, yan po yung 4 na B na sinabi
ni Moses. No po? Ang sabi niya po rito, be fearless. Hallelujah. Tignan po ninyo at balikan po natin yung ating teksto sa Exodus. Sabi niya, do not be afraid. So be fearless. Stand still. Be still. And see the salvation of the Lord. Be watchful. Praise God. Hallelujah. And then, anong sabi niya? The Lord will fight for you and ye shall hold your peace. Be quiet. Hallelujah. Amen. Praise God. Huwag nyo nang idamay. Pagka kayo po ay nasa matinding dagat na pula, matinding problema, halos katulad ni Herodes, lahat damay ang buong Jerusalem sa kanyang galit, sa kanyang pag-aalala. Minsan ganyan din ang buhay po ng tao. Dumarating sa panahon na kapag tayo po ay nasa pinakalundunan ng ating mga problema at kabigatan ng buhay, no po, nadadamay lahat eh. Pati pamilya, mga anak, damay, pati mga alagang pusa at aso, damay sa galit at pag-aalala ng isang taong punong-puno ng mga pinagdadaanan sa kanyang buhay. Kapatid, it is better for you to keep silent. Be fearless, be still, be watchful, and be quiet. Hallelujah. And you will overcome your Red Sea. Mapagtatagumpayan mo yan. Makatatawid ka. Katulad ng bayan ng Israel. Hinati ng Diyos ang dagat na pula. At sila ay nakatawid doon sa dagat na kinatatakutan po nila. At yan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Anumang bigat at lalim ng dagat na kinahaharap mo, patatawirin ka ng Diyos diyan. Hahatiin ng Diyos yan upang makatawid at makalagpas ka sa iyong pinagdadaanan. Ang mahalaga, tanggapin mo si Jesus. Katulad ni Moses na siyang ginamit ng Diyos, si Jesus din ang gagamitin ng Diyos sa buhay mo kung makasisiguro ka ngayong umagang ito na nasa iyo na si Jesus bilang instrumento na maghahatid sa iyo para itawid ka sa dagat na pula. Pakinggan po ninyo ito, mga kapatid. Ang ginamit ni Moses para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos ay ang tungkod na kahoy. Kung maalala ninyo ng tinuka ng ahas ang bayan ng Israel dahil sa kanilang patuloy na pagrereklamo at pagsasalita at pagbubulong-bulungan, ang Diyos ay tumawag, si Moses ay tumawag sa Diyos kung papaanong gagaling ang mga Israelita mula sa tuklaw ng mga ahas. Ang sinabi ng Panginoon, maglagay ka sa iyong tungkod ng isang patay na ahas, itaas mo, o ng isang lagyan mo ng ahas, no, yung tungkod. Kaya makikita niyo sa mga ospital may mga krus na nakapalibot na ahas, simbolo na sila'y pinagaling. Lahat ng titingin diyan, sabi niya kay Moses, lahat ng titingin diyan ay gagaling mula sa kamandag ng ahas. Praise God. Kapatid, kung yung kahoy na yon ang ginamit ng Diyos sa panahon ni Moses, yun din ang kahoy na pinagpakuan kay Kristo. Kahoy din ang ginamit ng Diyos upang ang lahat ng titingin kay Kristo sa krus ng Kalbaryo ay gumaling laban sa tuklaw ng kasalanan, kamandag ng kasalanan. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi po doon, kapatid, no? Ang sabi po doon sa unang Korinto kapitulo 15, sabi ron, nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Nagapi na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Lahat ng tumitingin sa ating Panginoong Jesucristo ay makatatawid sa dagat na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa iyong buhay, wala pa si Kristo bilang Panginoon,
tagapagligtas at hari ng iyong buhay, aanyayahan kita. Tanggapin si Kristo at hayaang manguna sa iyo upang samahan kang tumawid sa anumang problema na kinahaharap mo. Kapatid, ngayong umaga, manalig ka, sumampalataya ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. In your name, Aanyahan kita na manalangin, kapatid. Praise God. Hallelujah. Samahan mo ko sa panalangin ito. Gawin mong personal at sarili mong panalangin habang nakataas ang iyong dalawang kamay. Isang panalangin na nagsusuko ng kanyang buhay at tinatanggap si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Kapatid, sa mga oras na ito, ituon mo lang ang iyong paningin, ang iyong isipan, ang iyong damdamin sa ating Panginoon na para bagang ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo ng malakas, sumunod ka, sabihin mo, Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Naririto ako at isinusuko ko po sa iyo ang aking buong buhay. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang tagapagligtas at hari ng aking buhay. Mula sa araw na ito, pinagsisisihan ko ang lahat kong kasalanan at isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Panginoon, pagharian mo ang aking buhay. Inaanyayahan ko ang iyong banal na Espiritu na pumasok at lumuklok at umupo sa trono ng aking puso. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan, sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ako na lang pong mananalangin, Panginoon, salamat po sa mga kapatid kong ito na nag-alay at nagsuko at tinanggap ka bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Ngayong umaga, O Diyos, pagharian mo ang kanilang buhay at patuloy, O Diyos, na sila ay iyong proteksyonan laban sa mga gawa ng kaaway. At nawa ay makatulong at makatuwang kanila, Panginoon, sa patuloy na pagharap nila sa mga suliranin at mga Red Sea ng kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid. Si Ronald Atendido. Praise God. At ganun din po si Ropino and Rogelio Costales Jr. At ganun din po si Rowena at Ret at Connor at Morgan Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Ariza, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, and Arian Costales. At ganun din po si Kit Mendoza. Sama rin natin sa panalangin si Marilyn Estonacto Poster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flordelisa Lopez, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Lilibet Ramirez and Family, Brian Bembiahe, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Sister Lisa Villarico at ang pensyon ng kanyang mga anak. At ganoon din po si Ernie Perez, Ronald Chan, George Chodoro, praise God, Remy Costales. Sama rin natin sa panalangin ang Reblink Internet Services, Skyhawk GPS, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, at ang car rental services po ni Brother Fred at Brother Lloyd Nebres. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayong umagang ito, tayo ay lalapit at dudulog sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. there is salvation Amen. Lord, in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus.
Maraming salamat po Diyos sa iyong mensahe at mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito. Mga salita o Diyos na muli nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, nagbibigay sa amin Panginoon ng patuloy na pag-asa sa panahon na kami po, bawat isa sa amin ay mayroong hinaharap na mga dagat na pula sa aming buhay. Mga kapatid o Diyos na tila baga nawawalan na ng pag-asa at ang pakiramdam nila ay walang tutulong sa kanila. Diyos, dulot ng iyong mga salita ay nagkaroon at bumango ng isang pag-asa sa buhay ng bawat isa. Ngayong umagang ito, nananalig kami at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na sa pamamagitan mo ay ipinahayag mo ang iyong kapangyarihan kung papaanong ito'y ginawa mo kay Moses. Ito rin po, Panginoon, ang siyang dahilan kung bakit isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus upang ipamalas ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan niya. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa paghahari ng iyong anak sa aming buhay. Ngayon, mayroon po kaming lakas ng loob na lumapit sa iyong banal na trono upang aming kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. At narito, O Diyos, ang mga pangalan na aking binanggit na mayroong mga kinahaharap na mga dagat na pula o Red Sea sa kanilang buhay. Tulungan po ninyo ang bawat isa na makatawid dito sa dagat na pula na kanilang kinahaharap. Ngayong umagang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, sinasaway ko po ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Maaring ito ay cancer, Panginoon, iba't ibang klase at iba't ibang uri ng cancer. Right now, O God, sinasaway namin ito, Panginoon Diyos, at inaangkin po namin ang kagalingan. Inaangkin po namin ang mahimalang pagkilos mo sa buhay po ng aking mga kapatid na mayroong cancer, mayroong sakit sa puso, mayroong problema sa kidney, mayroong problema, Panginoon, sa kanilang mga nerves right now. In the name of Jesus, whatever it is, oh God, maybe it is a emotional problem, mental problem, physical problem, oh God, right now, in the name of Jesus, God, we declare healing and deliverance right now in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, tulungan po ninyo yung mga kapatid na mayroong mahigpit na pangangailangan sa kanilang pinansyal. Lord, katagpuin po ninyo sila sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. So right now, O God, hindi lamang ang sakit ang iyong tinubos sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang ang aming kasalanan, but you also delivered us from the curse of poverty, O God, right now. So Lord, nagnanalig kami at sumasampalataya na pagpapalain po ninyo ang bawat trabaho ng aking mga kapatid, ang bawat kabuhayan, O God, ng aking mga kapatid, na patuloy, O Diyos, na naglilingkod ng may katapatan sa iyo, Lord. Pagpapalain mo po ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga trabaho, ang mga pinagkukunan nila ng mga pangangailangang pang-araw-araw. Ikaw ang Diyos na tutugon ng maraming mga kliyente, O God, at patuloy, O Diyos, na napapawiin mo ang mga kamay at mga hadlang na masasamang spirito na pumipigil ng biyaya at pagpapala para sa iyong mga anak. So right now, O God, we declare financial blessings, financial breakthrough, financial stability right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, salamat din po sa proteksyong ipinagkakaloob ninyo sa amin laban sa espiritu ng COVID-19. Salamat po, O Diyos, sa puli kami nagkakatipon na physically sa aming mga worship service dahil ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. Kaya nga ang hiling at dalangin ko po sa umagang ito ay ang patuloy na pag-iingat, proteksyon mo sa aming mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid namin na nasa ibayong bansa, O God. Ang mga frontliner namin mula sa Canada, sa Amerika, sa Australia, Panginoon, sa gitnang silangan, sa Japan, o saan mang panig ng mundo, Panginoon Diyos, Lord, patuloy mo silang ingatan. Ang aking mga mahal sa buhay, ang aking may bahay na si Rochi Dalena, Panginoon, patuloy mo po siyang ilayo sa espiritu ng COVID o maging sa anumang sakit at karamdaman, O God. Dahil siya ginawan mo na ng himala, Panginoon, at ang himalang ito'y magpapatuloy sa kanyang buhay, Panginoon Diyos. Ganon din po ang aking
anak na si Zaira at si Desmond, ang mga in-laws ko, Panginoon, ang aming mga kapatid na supporter ng Sa Diyos Wala Imposible, Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya, Brother Arnel Alpon, June Soribio and family, Marvin Soribio and Mario Soribio and Mary Grace Sumido Enriquez, Panginoon, pagpalain po ninyo at patuloy na ingatan. Maging ang mga kapatid namin na nasa Canada, ang Quinto family, ang Kahala family, Panginoon, Ramirez family, De La Cruz family, Sobrepeña family, Panginoon, at ganun din Sister Leia Rosas, Kalikdan family, Santos family, at ganun din po si Nice Dominguez, Panginoon, ng Israel, at ganun din po, Panginoon, si Saludlala at ang kanyang family, at ganun din po, Panginoon Diyos, si Brother Emil Delipe at ang kanyang pamilya, Panginoon, ng Scotland, London, Panginoon, patuloy po niyo silang ingatan. Salamat po. At maging ang aking mga kapatid na katuon at nanonood sa programang ito, patuloy, O Diyos, na kami proteksyonan ninyo laban sa mga sakit at karamdaman. Salamat po, Diyos, dinadakila at pinupuri ka namin. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Glory to God, glory to God. Naway nakasumpong po tayo ng kalakasan mula po sa salita ng Diyos, mga kapatid. Salamat po sa inyong muli pagsama. Praise God sa akin sa loob po ng isang oras. At muli po, mga kapatid, ang ating pong mga announcement. Praise God. Inuulit po natin, mga kapatid, hindi na po natin itutuloy pa yung ating pong nalalapit na Christmas party. Dahil, praise God, sabi po ng ating leader, ng pinakamataas na namumuno sa atin, ay skip po daw muna natin ito pong ating pong Christmas party. Ano po? At yan ay bilang pagsunod na rin po sa ating pong pamahalaan. So, imbes na tayo po ay may Christmas party sa December 20, ay magkakaroon na lang po tayo ng gift giving. Praise God. Ating pong ibe-bless yung pong mga less fortunate members po natin ng isang Noche Buena. So doon po sa mga mayroong mabuting puso at mabuting kalooban, pagdating po sa December 20, praise God, pwede po kayong magdala ng inyong maireregalo sa ating mga kapatid o sa ating mga kababayan, praise God, na ating pong pagpapalain ng isang salo-salo sa kanilang pamilya. Alam po naman natin, mga kapatid, na dumating po ang tinatawag po natin kakapusan at paghihirap sa mga pinansyal, ano po, at maraming nawalan ng trabaho ng mga pamilya. At merong mga kapatid tayo na naghihikahos sa buhay, kaya tutulungan po natin sila, mga kapatid, na sila po sa ating abot na makakaya ay mabahagian po natin ng isang munting salo-salo. Kaya on December 20, kapatid, no, magdala na lang po tayo ng pang Noche Buena. At kung nais po naman na tayo magsalo-salo, ay magkanya-kanya na lang po tayo ng salo-salo. Praise God. Po, praise God. Purihin po ang Panginoon Diyos. So yan po ang ating pong announcement. At salamat po doon sa mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga love gift para po sa lingkod ng Panginoon. No? Ang Diyos po ang magbabalik ng inyong pong kabutihan sa napakaagang pamasko po para sa lingkod ng Panginoon. So, God bless po sa ating po mga kapatid. No po? Praise God. Good morning po sa ating kapatid. Good evening po pala sa ating kapatid Sister Memia po na nasa Canada. Praise God. At sa iyong mga kasama dyan, Sister Memia, kina Diana at kina JR Kaligdat, sa iyong mga apo. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Rose Tasipit at kay Sister Becky Garcia at ganoon na rin po sa inyong mga pamilya, ha? Praise God. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang forever. Ang lahat ay may hangganan sa mundo. So sa imi
Pagkatapos po ng tugtugin ito mga kapatid ay muli pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod. Praise God. At muli samahan po ninyo ako bukas ng umaga sa ganito pa ring oras hanggang ikasyam ng umaga hanggang ikasampu po ng umaga. Praise God. At nawa ang paghahari ng Diyos ay patuloy na umiral sa ating buhay at ang kanyang pag-ibig ang siyang patuloy na madama po natin sa buong maghapong ito at ang kanyang patuloy na kaligtasan ang siyang iiral at patuloy na dadalhin natin saan man tayo magpunta at patuloy tayong kasihan at samahan ng kanyang banal na espiritu upang tayo'y matuloy na pagharian ng kanyang kapayapaan. Nawa mga kapatid, manatili po tayong ligtas, manatili po tayong malusog at manatili po tayong malakas at matatag at matibay sa panahon ng pandemyang ito. Sumaatin nawa ang kanyang kapangyarihan. Amen? Praise God. To God be all the glory at wag po kayong makalilimot na laging dumulog at lumapit sa kanyang banal na trono sapagkat sa kanya ay walang imposible. This is Pastor Manny A. Dalena signing off as for today. See you tomorrow. God bless us all. Para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan. Shout out po muna tayo sa ating mga nanonood sa watch party kay Big Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, Romel Caringal, Pearly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alaya Buenaluz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama, Wensena, Sharon Nicdao, ganun din po si Danny Chong, Jerry Dizon de la Rosa, Shebranzuela Bambalan, Maria Baluwagan Acohedo, Nanet Tupas, Evangeline Sebino, at kay Emil Deliven Scotland, Nice Dominguez ng Israel, Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleoper, Boy Galang, Glenda Aquino, Lisa Rondo, Remy de los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan.